Mga kababayan, handa na ba kayong makapasok sa isang lumang mansyon sa Baguio na puno ng mga sikretong naghihintay na matuklasan? Sa malamig na yakap ng hamog at mga puno ng pino, sumasalubong sa atin ang pamilya ni Alexa. Hindi alam na ang kanilang bagong tahanan ay may nakatagong kwento na magpapabago sa kanilang buhay. Sa bawat bulong ng hangin at paggalaw ng anino, may isang di maipaliwanag na presensya ang nagbabantay. Sumama kayo sa akin at alamin natin kung sino si Tala at bakit kailangan niyang makipaglaro sa dilim ng gabi. Tuklasin natin ang misteryo na bumabalot sa kanilang bagong simula. Sa malamig na umaga sa Baguio, dala ng pamilya ni Alexa ang pangarap ng bagong simula. Ang lumang mansyon na napapaligiran ng mga puno ng pino at hamog ay tila naghihintay sa kanilang pagdating. Habang inaayos ni Alexa ang mga gamit, hindi niya maiwasang mapatitig sa lumang larawan ng mansyon. May mag-asawang mayaman at masayang mga bata na naglalaro sa hardin. Si Gabby sa kanyang bagong silid ay abala sa paglalaro nang matuklasan niya ang isang kakaibang bintana na hugis bituin. Excited niyang sinabi kay Alexa, "Mama, tingnan mo yung bintana. Ang ganda. At may bago akong friend si Tala." Sa hapagkainan, puno ng kwentuhan ang pamilya tungkol sa kanilang bagong buhay. Pero sa labas, may anino sa bintana na tila ba may sariling buhay. Gumagalaw na hindi napapansin ng pamilya. Ano kaya ang mga lihim na dala ng mga aninong ito? Sa kanilang unang gabi, hindi mapakali si Alexa sa mahihinang bulong at paggalaw ng antigong aparador sa silid ni Gabby. Kinabukasan, may halong takot sa mukha ni Gabby nang ikwento niya kay Alexa na si Tala daw ay nagalit at kinatakutan siya noong gabi. Habang sinisikap ayusin ni Alexa ang aparador, isang malamig na hangin ang biglang dumampi sa kanyang balat, kasabay ng hindi maipaliwanag na kaba. "Mama, palagi akong pinapanood ni Tala," sambit ni Gabby na lalong nagpalakas sa kabang nararamdaman ni Alexa. Sa gitna ng gabi, nagising si Alexa sa mahihinang bulungan. Tumambad sa kanya ang aparador na muling nakabukas at si Gabby, mahimbing na natutulog ngunit tila may kausap sa panaginip. Ano ang mga bulong na ito at bakit tila hindi mapanatiling sarado ang aparador? Ang misteryo sa kanilang bagong tahanan ay unti-unting lumalim at may kakaibang nangyayari na hindi maipaliwanag. Naglalakad si Gabby sa hardin kasama ang kanyang nanay na si Alexa nang bigla siyang mapasigaw at tumakbo palayo mula sa isang lumang estatwa. Si Tala, nagbabala siya sa akin," sigaw ni Gabby. Ang takot ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Niyakap ni Alexa ang anak at pinakalma ito, pero sa loob-loob niya, determinado siyang protektahan si Gabby sa anumang paraan. Kaya naman, kinagabihan, pinalitan niya ang lock ng aparador at nagtanim ng asin sa paligid ng silid ni Gabby. Umaasa na ito'y magiging proteksyon laban sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang gabi, ang katahimikan ng mansyon ay biglang naputol ng malakas na sigaw ni Gabby. Dali-daling tumakbo si Alexa papunta sa silid ng anak at doon nila nadatnan si Cardo, isang magnanakaw na may hawak na patalim at mga ninakaw na gamit. Sa gitna ng komprontasyon, isang anino ang biglang lumitaw mula sa aparador at itinulak si Cardo palabas ng bintana. Ang pamilya ay naiwan sa pagkabigla, hindi makapaniwala na tila may nagligtas sa kanila mula sa panganib. Ano kaya ang lihim sa likod ng misteryosong anino na ito? At paano ito magbabago sa buhay ng pamilya? Kinabukasan, hindi mapakali si Alexa. Hindi niya matanggal sa isip ang hindi maipaliwanag na pangyayari kagabi. Nagpasya siyang mag-research tungkol sa kasaysayan ng mansyon. Sa silid aklatan, natagpuan niya ang mga lumang litrato ng mga batang naglalaro sa hardin at mga dokumento tungkol sa may-ari na mahilig sa mga bata at paghahalaman. Habang tinitingnan ang mga litrato,
may mga mahihinang bulong siyang naririnig. Nadama ni Alexa na may presensya sa paligid na para bang may nais iparating sa kanya. Ang mga bulong sa kadiliman ay nagtutulak sa kanya na alamin pa ang tungkol sa tala. Sa paghaharap sa mga bulong at anino ng nakaraan, ano kaya ang matutuklasan ni Alexa? Anong lihim ang mabubunyag na mag-uugnay sa kanilang pamilya sa lumang mansyon ng Baguio? Sa isang tahimik na gabi sa Baguio, habang ang malamig na hangin ay bumubulong sa mga dahon, muling nagpakita si Tala kay Alexa. Sa pagkakataong ito, malinaw ang anyo ng babae na may malungkot na mga mata na tila ba'y nagmamakaawa. Hindi maipaliwanag ni Alexa ang koneksyon na kanyang nadama. Parang may biglang kumonekta sa kanilang dalawa na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong siyensya. Tala, ikaw ba yan? Mahina ngunit matatag na tanong ni Alexa. Tumango ang espiritu at sa isang di pangkaraniwang paraan nagkaroon sila ng komunikasyon. Ipinahayag ni Tala na nais niyang protektahan ang pamilya, lalo na si Gabby. Hindi man niya ito naririnig sa pandinig, naramdaman ito ni Alexa sa kanyang puso. Nang maglaon, habang tinitingnan ni Alexa ang mga lumang litrato at dokumento, napagtanto niya na maaaring si Tala ay ang espiritu ng dating may-ari ng mansyon, isang babae na may malasakit sa mga bata at nagnanais lamang ng kapayapaan sa lugar na iyon. Ang mga piraso ng misteryo ay unti-unting nagkakabuo-buo. Hindi maikakaila na may mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng isipan, ngunit nadama ni Alexa na may dahilan ng lahat ng ito. Ano kaya ang susunod na hakbang nila matapos ang pagkakatuklas na ito? Nagdesisyon sina Alexa at Mark na oras na para lisanin ang Baguio at bumalik sa kanilang dating buhay sa lungsod. Bago sila umalis, nagtanim si Alexa ng mga bagong halaman sa hardin, isang simpleng ritual ng pasasalamat kay Tala sa pagiging gabay at protektor ng kanilang pamilya. Sumulat din siya ng liham na puno ng pasasalamat at pagkilala sa espiritong nagbigay ng proteksyon sa kanila. Sa pag-alis ng pamilya, habang papalayo ang sasakyan, tumingin si Alexa sa rearview mirror. Napansin niyang unti-unting naglalaho ang anino sa bintana ng mansyon. Isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa lugar at sa kanilang mga puso. Tila ba may isang yugto ng kanilang buhay ang nagtapos at isang bagong simula ang naghihintay sa kanila sa lungsod. Ngunit, hindi nila malilimutan ang mga bulong sa Baguio na nagbago ng kanilang mga pananaw sa mundo. Ano kaya ang maaaring mangyari sa mansyon ngayong wala na sila? Mga ka-creepy, sa bawat sulok ng dilim, may liwanag ng aral na nag-aabang. Sa pamilya ni Alexa, natutunan nilang sa gitna ng takot, may proteksyon pa ring nagmamasid. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwentong Pinoy sa bawat upload. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na video. Mag-ingat sa mga bulong ng gabi, mga ka-creepy. Baka sa susunod ikaw na ang sumunod na maging bahagi ng kwento. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng ating mga paboritong horror tales. Paalam at magtakip ng kumot.